Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Every year halos, 'di ba? May nirelease akong statement sa inyo na may isang ang tawag diyan, may isang na dati nilang yung inilabas natin na taga Paris, 'di ba? Na inassist o nagtrabaho for a while dito sa mga mag-asawang ko na ito nung nag-renewal of vow daw sila, nag-grant sila ng certain numbers of cars, Mercedes-Benz, kung ano-ano pa, 'di ba? Ang dami ng mga corroborative, facts na pwede nang ibitay ng patiwarik ang mga hinayupak na ito. At yan ay pera ng bayan. Next, itong balitang katakataka, balitang pagnanakaw pa lang. Ito mo mukha ng ng anak ni Saldico, mukhang 5 na ang pinatay, itsura lang naman niya, mukha lang, okay, hindi natin alam. Elis ko, hot topic ulit dahil sa birthday photos ng ina. Si Alden Richards naman ay post din regarding Zaldico. Bakit nagpo-post ito mga artista nito? Kasi nga ito ay mga performers kasi binayaran sila siguro. Ayan, yung mag-asawa, 'di ba? Mga punggok ang mga putang inang ito. Tingnan yung tsura ng mga pamilya, parang mga unano, 'di ba? Pero ang tataas ng kanilang mga ninakaw sa kaba ng bayan. Tingnan mo, kahit bihisan mo man, sabi nga nila, ang matching, bibihisan mo man. So, tan mo man, they had Dior close down the store to celebrate his birthday. Okay, kita mo? Nagkamali ba ako? Ayan, Ayan. Mylin's 50th birthday at Dior Paris, 30 Avenue Montan, Ang sabi, they had Dior close down the store to celebrate her birthday. Di ba sinabi ko yan? Kaya ako kinasuhan. Ay, lumalabas na ngayon sa mga balita. Sinabi ko yan, mga kababayan, kaya po ako kinasuhan ni Zaldico. Dahil yan sa expose ko na sinara nila ang Dior, kinasa nila yung mga boutique, kung ano man. Sabi dito, kasama si Elis ko sa mga umani ng pambabatikos matapos mag-resurface ang mga photos na kuha during renewal of vows ng mga magulang niyang sina Zaldico at Mylene ko noong Hulyo 2024 sa Vatican City, sa Rome. May isa pang set of photos kasi na lumitaw. Kuha naman ito sa birthday celebration ni Mylene sa Paris, kung saan si pinasara ng pamilya ko ang birthplace store ng Dior sa Montan Avenue at nag-fly in sila sa guests mula sa Pilipinas. Sila ng mga guest mula sa Pilipinas. Nasa laruan ni Elise, hawak-hawak ang birthday cake ng ina. Nakita nyo? So, ayan, dagdag ko na naman yan. Ibigay ko na naman yan sa aking abogado na, hey, eto yung sinabi ko na kinasuhan ako dahil hindi deny nila yan. Hindi daw nila pinaklose ang Dior. Pero nandyan sila sa Dior. She flew friends from the Philippines to celebrate her birthday. Good. Elisco is the one holding his mom's, Mylene's, Tinawag ng netizens na resibo ang mga larawan ay inakusang drama lamang ang statement na inilabas ni Elis. Kaya nga, kita nyo yung mga dagdag na naman ito sa aking exhibit. Ayan, photos based sa expression ng mukha ni Elis, hindi raw mababakas na increasingly distant siya sa kanyang pamilya. Matatandaan nanawagan pa siya sa kanyang ama na umuwi sa Pilipinas at harapin ang mga mabibigat na paratang. Bahagi rin ng kanyang statement na inilabas noong September 24, 2025 sa Instagram, I've moved out of my parents' home. I didn't pursue college and I've been working for my money since I was 16. Julul! Papaniwala pa ba kayo? Pero bakit siya nasa birthday party ng kanyang ina? Napadaan lang kaya siya o 15 years old lamang siya nung nangyari ang party? So yaan ang mga eksena. Nagkamali ba si Maharlika? Ito exactly ang sinabi ng aking puting ahas noong 2023. Samantala, kasama si Alden Richards sa milyon-milyong Pilipino naggalit
sa ama ni Ellie. Sakto namang out of order na pinagbibidahan. Mahaba to. Ang dami yan. So, ang dami pala nating ang dami pala nating ipo-forward sa ating abogado. Ano ba? Sino ba to si Alden Richard? Nag-post siya. Okay, 35 million, a billion, 240 million worth of funds inserted by, nag-post siya si Alden Richards. Para maubos mo ang 1 billion in a year, you need to spend 2.8 million pesos per day. Para maubos mo ang 35 billion in a year, you need to spend 98 million pesos per day. Nagsalta-salta pala siya. Ano ba to si Alden? Anyway. Yan, mga kababayan. Ang sabi dito, kasalukuyang laman ng mga balita ang bilang-bilang pisong halaga na ninakaw di umano ni Zaldico na kontraktor na nagbitiw sa tungkulin bilang ako party list. Kaya may special mention siya sa latest Instagram niya, story ni Alden, na ang matapang na caption sa isang post ay may araw ka rin. Tampok, ganyan-ganyan. Nakalagay rin ang sumusunod na detalye para sa galing sa Pep. Ay, thank you, Pep. Meron naman tayo madagdag dito sa ating sa ating mga what do you call it? Exhibits. Alright? Ano ba mga chika boom boom nyo dyan? Kung may natitira pang konting talino si BBM, mas maigi pang habang mas maaga ay bumaba na siya, sabi ni MJ Park. So some Filipinos know where they are. Bakit hindi isuplong sa police, sabi ni Marcelina Limbo? No, kasi hindi mo yan pwede isuplong sa mga, hindi ka pwede magsuplong palangga sa kahit sa ibang bansa. Kunyari, nakita mo si Zaldico doon. Police. Hindi naman ikukulong yan. Medyo process yan eh. May complaint ba? May kaso ba? Or meron ba ang red notice? Kaso walang red notice. Blue notice lang yung binibigay. Okay? Huwag ka na, Alden, nabayaran ka din ng perang nakaw sa kaban ng bayan. Baka nakulangan ka sa bayad, sabi ni Ivy. Okay? So ngayon, hindi natin pwede yan basta-basta, si Zaldico, nandito, tapos ikulong na. May due process na tinatawag. Meron ba siyang warrant of arrest? Meron ba siyang red notice? Kaso hindi nga siya binigyan ng red notice kasi nga, kasabwat siya ni Bangag at ni Tambaluslos. Drama-drama lang yan. Hindi na foresee ni Marcos Jr. na ganito kakalapit ang impact ng flood control na binahagi niya sa kanyang SONA, state of nothing achieved, na akala niya bida-bidahan na siya. Katulad na sinabi siya, may 5,500 flood control tayo. Nye. After 2 days, boom, finak-check ng tao ng natural disaster. Diba? Finak-check siya ng Diyos. Next, ngayon, kaya may 5,500 flood control. So kung alam ni Bangag na 5,500 flood control pala, sino ang mga kontraktor doon? Diba? Alam niya pinagmalaki niya. Magkakasabot sila. And now, hindi yan na-foresee na naman itong mga dramatization na, pinangalanan na yung mga kontraktor. Hindi niya akalain, akala niya, ang papangalanan lang niya yung mga gusto nilang pangalanan. Lumabas na ngayon na itong Pahati Construction na binokilya ni Senator Marcoleta na nakadikit sa pangalan ni Sandro Dictus. Di ba? Hindi nila na-force. Akala nila bida-bidahan, tapos na. Parang katulad ng mga alpotera lang yan. Di ba, nagbida-bidahan sila, akala nila tutulong sila, pero nahubaran natin sila. Na yung pasad lang, panlabas lang, na kunyari tulong-tulong, pero behind the scene, yung nakaw mas marami. It's the same thing na mga contractor. Okay? Sabi ni Constancia de la Cruz, nakakawalang ganan na magsimba. Totoo naman yan, madam. Ako, tagal ko na hindi nagsimba. Dasal na ako kay Lord. Yung swerte pa rin naman ako sa buhay ko. Diretso ang dasal ko sa Kanya. Okay? Ngayon, may mga nakaamba. Okay? Pangamba sa Big One ng Metro Manila, binuhay ng Lindol, Cebu. Mag-ingat po kayo. Kaya sabi ko nga sa inyo kagabi, mga kababayan, na mag-ingat kayo sa Metro Manila. Buti ko, sana kung may helicopter kayo. Katulad ni Zaldico, katulad ni Satanas, ng mga kawatan, katulad ni Martin Romualdez, na kapag nakaramdam kayo ng pagyanig, I don't know kung anong impact sa air kapag may lindol. Do you know, mga darling? O lilipad sila sa ibang lugar, sa probinsya na walang lindol. Di ba? Paano kayo mga palangga kung kawawa? Saan kayo pupunta? Kaya dapat may mga yan, yung mga disaster na yan, dapat as early as now, di ba, pinaghahandaan na.
pinaghahandaan ng taong bayan, ano ang gagawin nila, saan sila pupunta, ano yung mga pagkain nila, naka-repack na, hindi naka-ready na, di ba? Ganon kay PRRD nun eh. Hindi ka tayo nag-request nun ng mga aid na nagmamakaawa tayo kasi naka-ready sa disaster preparedness. Hindi ngayon, alam nyo, may parating, I hope not, hindi makarating yung lindol na yan, di ba? Ay, hindi mangyari yung lindol na yan. Doon pa lang tayo, manghingi na naman tayo, OFW, kailangan ng tulong, acting na naman tayo, bibiktimahin na naman nila kayo, tayo lahat, kasama na ako doon. May pondo ang gobyerno, trilyon-trilyon nga eh. Ang ninanakaw nila. Ba't hindi nyo pagpuputulin ng mga itlog ng jutang gin yan? Lalo na si Bangag. Tapos OFW naman na lumalapit. OFW, bagong bayani. Tapos ang trato sa inyo pagdating nyo sa airport o pagdating ninyo. Pag may mga problema kayo dyan sa inyong iba't ibang mga lugar, hindi kayo mapuntahan ng mga embahada, check-upin man lang kung kumusta kayo. Ayun, si PRRD, check up nila para buisitin, para asarin. Diba? Pero yung kayo, mga ordinaryong OFW, you deserve kalinga. Visit dahil kayo nga, bagong bayani. Nasaan kayo? Nasaan sila pala? Hindi kayo. Newsblock na ang nakawan na yun. Kaya, sinitaan ng siniraan ng Senate para pumayag ang lahat ng senador na blackout. Yari na ang buwis. Sobrang nakikina, sabi ni Jason. Anyway, yes, gusto nilang pagtakpan ng pagnanakaw ni Lisa Tanas, ang kidnapping ni Lisa Tanas. Si Lisa Marcos ay kidnapper. Kumidnap ng 2 bata mula sa Turkey. Okay? Si Lisa Marcos at si Bangag yan, magkasama yan. Sila ay smuggler. Kasabot nila si Michael Ma na inappoint ng special envoy. Yang mag-asawang yan, si Tambaluslos, lahat yung mga yan kasabot sa pagnanakaw, sa flood control. Hindi natin pwedeng iwala yan. Dali yung topic ko since 2022. Bratatatatatat, di ba? Buti nga, di ba? Ang alindog natin kumakabog pa rin. Kahit everyday natin binabakbakan yung mga yan, kahit na gusto tayong ipagurgur ng mga walang hiya. Okay? Sabi ni Serious Amateur, preposition na ang disaster relief goods nung time ni PRD. Exactly. Nakaready na yung mga, mga, ano tawag dyan? Yung mga salbabida ba tawag doon? Basta, o ano man yun. Nakaready na. Ngayon, hindi naka-ready si Bangag, gawin natin yan. Tignan natin kung may pera tayo sa gobyerno. Meron naman tayo, parang meron pa tayo. Mga putang inahan ni Marcos Jr. Yan ba ang gobyerno na gusto nyo? Kayo, mga supot na mga military, mga police, mga aviation chuba eklabush. Yan ba? Patalsikin nyo na yung ulol na yan. Okay? Si Atty. Nick, may vision siya kung ano ginawa ni Trillanes nung binisita si PRRD. Anong vision niya pala? Hindi ko napanood. Cotton Fin 2025. Thank you. Alam mo, nakakaawa talaga maging Pilipino sa Pilipinas. Naiintindihan ko yon. Ako grateful ako sa buhay ko na maalaala mo kaya. Gusto niyo ba mag-ano lang tayo? Gusto niyo ba umiyak kayo? Mag-appeal to emotion ako? But I'm not gonna do that. Okay? Hindi ko gagawin yan ngayon. MJ Park, life safer jacket. Totoo yun. Ngayon pa lang sila manghihingi. Samantalang yung mga, the government, the Bangag administration, ngayon pa lang sila panawagan, ganyan. Kaya mo ang City of Davao, nagparating ng tulong. Dapat bawat syudad, para hindi tayo umaasa sa iba't ibang mga syudad, bawat syudad mayroon ng nakapreparar na. Maynila, Luzon, Visayas, Mindanao, nandyan na nakaangkla na ang mga, yung mga pagtulong, mga relief goods. Yan, syempre, check mo yung expiration date. Kung let's say, for example, near expiration date, yung mga relief goods na yan, thank God, at walang disaster, ipamigay sa tao. Ang ginagawa ng mga putang ina, ibibenta. Kasi walang disaster. Salamat sa Diyos, walang disaster. Walang konting-konti lang ang nabiktima ng bagyo. Ibibenta ng mga tiwali sa gobyerno. Kaya dapat, sabi ko sa inyo, kung may bitay, retroactive, gurgurin lahat. Diba? Alam mo, nakita ko talaga ang pagkakaiba. Pag lumabas ka kasi ng bansa, makikita mo yung pagkakaiba dito. Makita mo, kahit nasa Asia, yung kanilang preparedness when it comes to national disaster. Toldo ka na, sabi ni Grace Tarad, ang mga Marcos na yan. Toldo ka na yan. Magnanakaw yan. Pati si Amy Marcos, ayaw niyo kung, Senator Marcoleta, huwag ka alam kung hindi mo gusto siya, mag-intriga nga ako.
Gusto mo maintriga ako? Intrigahin ko nga 'to. Totoo naman 'to. Alam mo, Senator Marcoleta, alam naman namin, okay, na talagang nakakabwisit talaga yung mga Marcos na yan. Kaso lang hindi na kasi siya Blue Ribbon Committee, eh. Pero tingnan mo kung magkano ninanakaw ng pamilya ni Amy Marcos. Sila, nila Sandro, doon sa Ilocos Norte. Tignan nyo. I challenge, ikaw, Lacson. Tignan mo, total, inaano ka ni Amy, di ba? Nagbabangayan kayo. Tignan mo, magkano ninakaw ng pamilya niya doon. Ng governor. Ng mga ghost project nila kasama si Sandro, kaso lang kasabwat mo. Tirahin mo si Amy. Tignan mo, baka may budget insertion din. Tignan mo lahat yan. I don't have time to, wala akong staff. One-woman show lang ako, so I don't have time. Maybe kayo, mga palangga. Tignan mo, Lacson, para masadsad mo yung baba ni Amy sa katotohanan. Dali, magsalpukan kayo dyan. Marami yan, ninakaw dyan. Kaya maraming trolls yan eh. Tagapagtanggol niya. Kasama ni mga Alpot at saka si Daryl. Kaibigan niya ni Aiko, pero kaibigan ko rin dati yan. Di ba? Kasabot ni Amy yan, dyan siya kumikita eh. Anyway. Bakit ako buwisit sa mga yan? Nangako. Nay, magsasalita na si Amy. Si Manang, magsasalita na. Sabi niya na si BBM, addictus. Namuti na lang ang mata ko, Daryl. Puro pa rin kaalpotan. Asa na? Asa na si Manang mong bangag? Asa na si Manang mo? Punong-puno ng pagnanakaw. Yan the fact na nakikinabang kayo dun sa pera niyan, kasama kayo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi accomplice kayo eh. Di ba? Ng mga binabayaran dyan ng mga vloggers. Kasama kayo dyan. Kung ayaw niyo, kung nandyan pa rin kayo sa likod na yan, syempre kung stop ka ni Amy Marcos, ang nilalamon mo, galing sa kaban ng bayan. Unang-una, may budget ang opisina niya sa kaban ng bayan. So, kinakain niyo yung pera ng taong bayan. Whether sweldo ninyo or ito man ay kickback. So, still malaki ang utang na loob nyo sa taong bayan, kaya dapat kayong managot. Di ba? Kaya sa mga hitad, unfollow na. Unfollow na mga kasabot ni Amy. Total, nanawagan silang unfollow ako. Anlagay ba sila lang? Mag-unfollow kayo. Hindi ako nananawagan ng ganyan, pero dahil nagnanawagan sila, alam nga naman. Di ba? Tapatan natin. Unfollow nyo yung mga nakikinabang kay Amy. Dali. 1, 2, 3. Happy Unfollow Day. Okay, good. Now, next. Daldal ko ngayon parang nakatatlong kape yata ako. Iba din talaga pag nakatira ako ng 3 kape, hyper masyadong hitad. Anyway, Comelec, pinagpapaliwanag si Escudero. Ayan, isa pa. Ang dami nating bakla, mga palangga, ang dami nating tatalakayin. Di ba? Si Hart, nagbigay na ba ng salin ng niya? Di ba? Nagbigay na ba si Hart? Tingnan natin si Comelec. Comelec mismo, nagpapaliwanag si George Garcia, kawatan din ang boto ng bayan. Saan na kaya patutungo ang aking mga palangga? Alam mo, kung meron lang talaga akong power, kung BFF ko lang talaga si Trump, pinasakop ko na kayo. Okay, Comelec, pagpapaliwanagin si Senator Escudero, higil sa natanggap niyang donation wala sa isang kontratista. Ito ngayon sa Center Waste, di ba? Na 30 million. Bakit si Bangag Jr. hindi nyo papaliwanag nakatanggap kay Mel Robles ng 30 million? Saan galing yung 30 million ni Mel Robles? Saan galing yung pinang-donate ni Kumar? Bakit si Escudero lang? Alam mo, Escudero, ito si Cheese, kung may paliwanag nyo lang sa taong bayan, yung mga ginastos ni Hart, talagang galing sa, kasi may naman yan eh, may tax return, di ba? Imamatch natin kung totoo yung mga sino-show off ni Hart, ni Puso, na yung mga binili niyang Bulgari sa kay Panda, sa kanyang aso, na almost 12 million, ay galing sa pera ninyo. Baka matuwa ang taong bayan. Pero kung hindi nyo may papakita dyan, Escudero, ay wala na. So ngayon, inaano ka na ngayon ni George Garcia. Tinitira ka na. Total, nagtitirahan na kayo. Ilabas na lahat ng mga baho para pipili na lang kami kung sino talaga ang malinis sa inyo. Di ba? Maglabasan kayo ng salin, maglabasan kayo ng tax return. Para matira ang matibay. Yung mga malilinis, doon kami pupusta. Pero alam namin na ang Bangag Marcos Jr. at kayo din, ang mga senator kasi, mga kinabang kasi kayo lahat eh. Dapat nga talaga sa inyo, yung mga lahat ng kasawat, binibitay kayo eh. Kung ako lang talaga may kapangyarihan, ubos kayo sa isang araw lang.
Talagang ipapasok ko kayo sa isang, alam niyo na yun mga palangga kung saan ko sila ipapasok. Nabanggit ko na paulit-ulit. Ano na naman ito? Okay, wala 'to, 'wag 'tong mga balitang ito. Oh, may bagyo daw mga palangga, oh. Isa na namang bagyo ang maaaring mabuo sa loob ng 24 oras. Kaluoy naman ang aking mga palangga, oh. Saan naman kayo pupulutin nito palangga? Saan 'to? Hilagang Luzon daw. Okay? Oh, mag-ingat kayo mga kababayan. Ay naku, I don't know kahit anong pag-iingat natin kung walang disaster preparedness ang gobyernong bangag, kaluluoy talaga kayo. Alright? 20 DPWH personnel pinatanggalan ng lisensya. Nabanggit ko ito kahapon. Big time natulak sa Quezon City, Tiklo sa 5 million na pulburon. Tiklo, Ginorgor. Ayan, no? Sino to? Wag na to. Kasabwat ni Bangag yan sigurado. 2 suspect sa pagkawala ng mag-asawang negosyanteng kasosyo, sumuko. Hindi na bago yung mga ganyan. Hanggat hindi yung kasi napapalitan ng gobyerno. Ayan, agaw motor, riding in trio na. Hindi na riding in tandem. Riding in trio na. Dati riding in tandem lang ang nilabanan natin nung sa panahon ni Noynoy. Di ba? Ngayon, sa panahon ni Bangag, riding in trio. 3 na ang mga magnanakaw. Recently, may nakita ako, nagpapa-Gcash. Di ba? Riding in trio. 2 lang yata nakita ko. Trio. Inagaw yung cellphone ng nagpapa-Gcash. Nakita niyo, wala na kasi silang kinatatakutan kahit may mga CCTV. Kasi alam nila, mismo ang presidente ay mga kawatan. So, hindi na nabibigyan yung mga it's not really petty cases, Ito mga kaso na ito. Dahil abala, even ng mga kapulisan ng mga tiwali, abala na rin sa pagnanakaw. Kaya itong mga magnanakaw ngayon ay lumalakas ang loob. Kasi nga, ito nga yung mga contractors. Di ba? Hindi nga nila, ang mga contractors, itong mga kongresista. Kung mga kontratista na mga kongresista ay kasabwat, hindi mapapanagot, di ba? So itong mga maliliit na tao, nakikisabay na rin sa pagnanakaw kasi wala naman silang choice, wala na silang choice, wala silang opportunity dahil wala namang livelihood program. So the last resort that they can go for the nakaw. Go for the randing in trio, riding Boror na si Palangga nyo. Trending na, riding in trio, di ba? Go na sa pagnanakaw dahil magnanakaw lahat. Sinampahan daw ng ethics complaint si Escudero. Dapat sampahan ng mga gurgor lahat. Oh my God, tignan nito Palangga, Dahil sa lindol, mga pamilyang natutulog na sa kulungan ng baboy. Kalawa naman yung mga kababayan natin. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga pamilyang nawala ng tirahan matapos tumama ang malakas na lindol sa Cebu. Okay? My God. Galing sa GMA 7. Hindi ko nababasahin. Masyadong malungkot ang balita. Grabe. Ano sabi dito? Pangulong Bangag, namahagi ng mga kalabaw sa mga ITAS natin. Namahagi ng kasama pala to si GMA. Si Panda Kekok. Ano naman drama nito di GMA? Makasara to Ano ba si GMA ngayon? Si kongresista pa rin ba to? Yan naman. Wala tayong pag-asa dyan. Yun, mga kababayan. Kawawa talaga ang inyong mga eksena. Balikan natin si Ontiveros. Siyempre, dinay niya yung budget insertion niya. Hindi nga daw siya bumoto noong 2025. Chuchu. Sabi sa balita, Senator Ontiveros maintained on Friday she had no budget insertions in the bicameral conference committee that made the final and controversial 2025 national budget bill in response to rumors that she did. Yun na nga Imbestigahan talaga ito mga palangga. Wala daw siyang bicam insertion, walang unprogrammed period, chuchu. Hindi daw siya pumirma. Tignan natin. Diba? Imbestigahan niyang julul na yan. Now what? Meron bang alpot dito? Ay, nako. Alam niyo, sa totoo lang, maraming vloggers na pumunta sa Bugo, Cebu. Yun ang grabe na damage ng mga bahay, sabi ni Rose. May mga vloggers naman din nila. May mga nakikita naman tayo mga vloggers na nagbibigay talaga ng tulong. Yung hindi mga political vloggers. If you have trust sa kanila at nakikita nyo naman, kayo naman nag-observe sa kanila, you go for it. Pero sabi ko nga, dapat, ang inyong mga kababayan,
ang inyong pagtulong, diretso nyo na. Kasi nakakaawa na nga yung mga kababayan natin eh. Ang dami ng sakripisyo sa buhay, nawala na ng pamilya, naanod na ang baha, nanakawan pa ng ibang mga vloggers. Okay? Sabi ni Lapizan o Lapizan, yung ginagago na kayo sa Pilipinas, nagpapakatanga pa rin kayo, mga people power na kayo sa Pilipinas. Oo nga eh. I couldn't agree you more, my darling.